Magandang araw sa inyo guys, at welcome kayo sa YouTube channel natin. Ang topic natin, ang pag-uusapan natin ay about sa poste. So sagutin natin ang isa sa mga nag-comment doon sa video natin. Ang tanong niya ay kung pwede ba yung apat na poste o apat na bakal. Yan, kung pwede ba yung apat na bakal sa isang poste. At ang tanong niya ay pwede ba magpa-second floor sa ganung poste na apat lang yung bakal na 12mm. So 12mm ang tinanong niya na gagamitin mo, pwede na apat. Ang karaniwan kasing ginagamit pag magpa-second floor ka ng bahay mo, second floor, siyempre ba ito hanggang taas na second floor mo is concrete, ay anim siya na poste, anim na bakal wala, anim na bakal. Pag nagpagawa ka ng up and down na bahay, may second floor. So ang tanong niya ay apat lang ang gagawin. So pwede naman siya, pwede siya kasi ginawa ko naman yan. So ang gagawin mo lang, hindi mo ilalayo, huwag mong masyadong malayo yung mga poste mo. Ang poste mo hindi higit sa 3 meters. So ang equivalent na yan is 300 cm o 3 meter. So hindi dapat sumobra doon yung bawat agwat ng poste mo, yung pagitan ng bawat poste. So may ginawa naman ako na ganyan, na naka-slab din siya, naka-slab din, nagbiga din ako na yun lang, apat lang na 12mm ang gamit ko. Pero kung magbiga ka ng mas mahaba, mas higit pa sa 3 meter, di ba, mga 5 meter nakahang yung biga mo, obligado kang tukuran mo siya sa gitna. So ang kalalabasan ng tukod mo noon pag naghang ka ng beam mo ng ganun kahaba, mga 5 meter, di tig 2.5 meter magtutukod ka. Yan. Pero pag ganyan yung ginawa mo, nakahang na biga, gawin mo ng 6 na 12mm ang gagawin mo. Pwede mong apatin sa paikot ng mga hollow blocks mo. Nakapatong naman siya nakapatong naman yung biga mo doon sa poste to poste, paikot. Halimbawa ito kasi nakahang. So doon, halimbawa doon may biga ka, kung gano'n, pwede ng apat na bakal kasi nakapatong naman siya sa wall. Pero kung ganito nakahang, ayan, nakahang, yan, ito nakahang, obligado ka sa magtukod. Yan, tukuran mo siya sa gitna. So yan lang ang masasuggest ko kung gusto mo makatipid ng 2 bakal sa isang poste, kasi gagawin mo lang siyang apat. Pwede naman yan, i-slab mo siya at the second floor. So ang pinaka-importante kasi sa isang bahay naman, yung pundasyon niya. So mayroon ako sa inyong i-share na itong i-share ko na ito ay subok na ito nung panahon pa. So na-share ko na to sa mga akong video, pero ulitin ko ulit para sa kapakinabangan ng iba na hindi pa nakapanood ng nauna kong video. Isinulat to ng isa sa mga influencer na tao nung unang panahon. Kung may influencer ngayon, mas matindi yung mga influencer dati. So hindi basta influencer, kundi talagang mapakikinabangan ng isang tao. So nung panahon na yon, uso rin noon yung pagtatayo ng bahay, pagandahan din. Mayroon din tao na barabarang ng trabaho, mayroon din pulido. So dahil sa ganong nakikita na ganon din yung nangyayari sa palibot, nagbigay
nagbigay siya ng isang illustration para sa kapakinabangan natin lahat. So matagal na ito, mga 1,900 years na yung nakalipas. Matagal na. Matagal na talaga. So, i-share ko sa inyo. So, itong sinulatan na to, nakasulat to sa Mateo 7. Mateo 7:24 to 27. Maganda to. Maganda tong illustration na isinulat para sa atin lahat. Hindi lang to basta sa pagtatayo ng bahay, hindi kung paano rin tayo manampalataya. Okay? Manampalataya sa mga bagay na hindi pa natin nakikita, o maniwala sa mga bagay na hindi pa nangyayari sa atin. So basahin ko. Pwede niyo sundan kung meron din kasi kayo magbasa ng Bible, pwede niyo sundan. Ito ang sabi ng Mateo 7:24 to 27. Sabi niya, kaya nga ang bawat isa na dumirinig sa mga pananalita kong ito at nagsasagawa ng mga iyon ay itutulad siya sa isang taong maingat na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng batong limpak. At ang ulan ay bumuhos, at ang baha ay dumating, at ang hangin ay umihip at humampas sa bahay na iyon. Ngunit hindi ito gumuho, sapagkat ito ay itinatag sa ibabaw ng batong limpak. So yun yung una, yun yung unang tao, yung unang tao na binanggit o karakter na binanggit dito sa binasa natin. So itutuloy natin dito sa 26. Sabi niya, karagdagan pa ang bawat isa na nakarinig sa mga pananalita kung ito at hindi nagsasagawa ng mga iyon ay itutulad siya sa isang taong mangmang na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. At ang ulan ay bumuhos, at ang baha ay dumating, at ang hangin ay umihip at humampas sa bahay na iyon. At ito ay gumuho, at ang pagbagsak nito ay napakatindi. So napansin nyo yung dalawang tao. Yung unang tao ay taong maingat, at tinulad siya sa taong may pananampalataya. At saka yung dalawang tao ay tinawag na taong mamang na walang pananampalataya. So napansin nyo ang ginawa ng dalawang tao. Magtatayo sila ng bahay. Okay, magtatayo sila ng bahay. So wala yung pagtatayuan nila ng bahay, kasi yung ginawa yung illustration na to doon sa lugar na yon. Doon sa lugar na yon. At yung lugar na yon, karamihan doon ay desert. So doon sila pagpalagay natin na doon sila magtatayo sa desierto. So napansin nyo ang ginawa ng taong walang pananampalataya o mangmang. Nagtayo siya ng bahay niya sa ibabaw ng buhanginan. So siguro ay kinuha na naman yung ilang buhangin o inawit niya naman bago niya tinayo ng bahay niya. So sigurado na mabilis niyang nagawa yung bahay niya kasi hindi na siya ganong naghihirap. So yan, natapos niya yung bahay niya at siyempre nag-enjoy na siya sa bagong tayong bahay niya. Malamang mag-relax na siya. Pero napansin niya, nakita niya yung taong maingat na nag-uukay pa rin doon sa disyerto, nag-uukay pa rin. At malamang ang iniisip niya na masisiraan na siguro yung tao na to. Kung tinayo na sana yung bahay niya tulad sa pagtayo ko, tapos na sana siya. Sabay sana kami natapos sa pagtatayo ng bahay namin. Parang nagsasayang lang siya ng oras niya sa ginagawa niya. Mapapagod lang siya dyan. So ganun nang iniisip siguro ng isang taong mamang. So sa wakas naman, natapos na rin yung pag-ukay ng taong maingat, yung taong may pananampalataya, at itinayo niya na yung bahay niya. Doon sa nabasa natin, itinayo niya yung bahay niya sa ibabaw ng batong limpak. So tinayo na yung bahay niya doon sa part ng lupa na siguradong matatag na. Kaya nga tinawag na batong limpak. Matatag na, talagang matigas na, at hindi na ito bababa dahil sa matatag na yung lupa na pinagtayuan niya. At natapos na rin yung pagtatayo ng taong naingat,
Siyempre, nakapag-enjoy na siya doon sa bagong tayo niyang bahay. So, nakapag-relax na siya, nakapag-kape-kape niya rin sa terrace niya. Pero may napansin tayo na darating. Ito yung darating na hindi pa nila nakikita sa tanang buhay nila. Okay, ano ba yon? So, nabasa natin kanina, tinatawag itong hindi inaasahang pangyayari. Sa panahon ng dalawang karakter na to, wala pang nangyari na ganito. Actually, hindi nila nakita o naranasan ang ganitong pangyayari. Ano ba to? Ito, yung sa 25 doon sa 25. At ang ulan ay bumuhos, at ang baha ay dumating, at ang hangin ay umihip at kumampas sa bahay na iyon. Ngunit hindi ito gumuho sapagkat ito ay itinatag sa ibabaw ng batong limpak. Yun ang dumating na tragedy o calamity. Pero ano nangyari doon sa bahay ng tao maingat? Walang nangyari, hindi man lang gumalaw dahil natatag nga ang kanyang bahay sa batong limpak. Pero anong nangyari doon sa bahay ng isang taong mamang? Tingnan natin. At ang ulan ay bumuhos, at ang bahay dumating, at ang hangin ay umihip at pumampas sa bahay na iyon. At anong nangyari doon sa bahay ng taong mamang? At ito ay gumuho, at ang pagbagsak nito ay matindi. Kung napansin nyo ang nangyari, binanggit doon na ang pagbagsak nito ay matindi. So sigurado ang taong mangmang ay nalagay din sa panganib ang buhay niya. Yan. Kaya napansin natin yung illustration na magbibigay sa atin ng idea kung paano gawin ang isang bahay. So ang pinaka-importante sa isang bahay, yung pinapatungan niya. So, yun ang pinaka-importante sa isang bahay, pinapatungan niya. So, kahit gumamit ka ng materialis na mga dekalidad o standard ng mga materialis ang gagamitin mo, kung winalang bahala mo naman yung pinapatungan ng bahay mo, sigurado hindi rin maganda ang kalalabasan ng bahay mo. So, ang importante sa isang bahay, yung pundasyon niya. So, kailangan matatag yung pinapatungan niya. Pinapatungan ng pundasyon niya. Ika nga sa binasa natin, nakapatong sa ibabaw ng batong limpak. Sigurado yung natibay ng bahay mo pag ganun ang ginawa mo. So, anong lesson natin? Kung gumawa tayo ng isang bahay, siguraduhin natin na nakatatag ang bahay natin sa pundasyon. Sa pundasyon na matatag. Ika nga sa ibabaw ng batong limpak. So, imagine natin na kung ganun ang ginawa ng isang tao na talagang pinukusan niya yung pundasyon ng bahay niya, siguradong hindi gagalaw yun. Hindi man lang magkakrak yung mga pader niya kasi hindi gagalaw ang ilalim ng ang lupa sa ilalim. Hindi malambot ang pinapatungan niya. Kumbaga ay kung bumaba rito yung lupa, so ang tendency, baba rin poste mo rito. So magkakrak sa gitna. Pero kung lahat ng pundasyon mo sa ilalim ay matatag, matibay, so sigurado hindi gagalaw yung bahay mo. So tularan natin yung taong maingat na nagtayo ang kanyang bahay sa ibabaw ng batong limpak. Ibig sabihin, itinatag niya ang kanyang bahay, ang kanyang pundasyon sa magandang klase ng lupa o sa matigas na parte ng lupa, matatag siya. So yan na yung mabibigay kong lesson sa inyo. So dahil sa tanong ay kung pwede 4, so may ginawa rin ako na hindi ko nga sinagad yung 3 meter na agwat ng mga poste ko. Mga sa 2.60 lang, 2.60 yung pagitan ng poste ko kasi 4 lang na bakal na 12 mm ang ginamit ko. Kaya hindi ko siya sinagad sa 3 meter. So, kung lumagpas na sa 3 meter yung poste mo, 3.5 to 4 meter, gawin mo na siyang 6. 6 na yung 12 mm na gagamitin mo para magiging safe ang bahay mo. So, yan ang mabibigay ko na payo. So, marami pang nagko-comment doon. Hindi ko pa nasagot kasi sa busy rin natin. Dami rin kasi inasikaso. Yan, may negosyo. Nagpa-farmer pa.
So, may mga maliliit pang bata na binabantayan sa school. Kaya busy talaga. Kaya ganun, hindi na natin nabigyan pansin yung mga ibang comment sa mga video natin. So, salamat na lang sa mga nag-comment at asahan nyo, sasagutin ko yung ibang mga comment nyo sa susunod at isa-isahin natin. Okay?